O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang hindi mararaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang-una po ay nais po naming magpasalamat sa inyong lahat sa napakatagumpay na pagdiriwang nating kahapon ng kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. Tunay nga pong ang lahat sa atin kahapon ay nagalak, lahat sa atin ay nagdiriwang sa pambihirang pagbibigay parangal at papugay natin sa patron ng ating parokya. Kagaya po ng sinasabi namin, marami sa atin ang nakakaalam na ang simbahan ng Quiapo, alam naman nating lahat, ay Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pero bilang parokya, ang ating simbahan ay nasa ilalim ng parokya ni San Juan Bautista. Kaya maraming nagtatanong at maraming nagugulat kung bakit kapistahan ng Quiapo ang June 24. Sa simpleng kadahilanan, ang parokya natin ay parokya ni San Juan Bautista. Kagaya nga ng lagi naming sinasabi, dapat ang bawat deboto ni Jesus Nazareno, deboto din ng kaniyang pinsan na si San Juan Bautista. At alam naman natin na malaking papel ang ginampanan ni San Juan Bautista upang idaan ang daraanan ng Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa tulong din ni San Juan Bautista, nagkaroon tayo ng matibay na pananalig. Nagkaroon ng malalim na pundasyon ang pananampalatayang Kristiyano dahil tulad ni San Juan Bautista, ibinuwis niya ang kaniyang buhay upang ipagtanggol ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. At yan ay ang pagbibigay ng sarili alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sa araw na ito sa ating Ebanghelyo, tatlong mahahalagang bagay ang itinuturo sa atin. Unang-una, ang tungkol sa kalayaan. Alam po ninyo, napakahirap pagnilayan yung unang bahagi ng ating Ebanghelyo sapagkat sinabi dito, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal,
sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto? Sinasabi dito na huwag nating pilitin ang mga taong sarado na ang kanilang pag-iisip. Huwag natin silang puwersahin sa ating pananampalataya. Kapag ang isang tao sarado na ang kanilang pag-iisip at ayaw tanggapin ang mga aral na ipinapahayag natin tungkol sa Diyos at sa Kaniyang kaharian, ano ang sinasabi? Huwag natin silang pilitin. Kaya ito yung sinabi dito, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal at huwag ninyong ihagi sa baboy ang perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Kapag ang isang tao, sarado na ang kanilang puso at isip, kahit anong pagkukumbinsi, kahit anong pagpapaliwanag ang ating ginagawa, magiging sarado pa rin ang kanilang puso't kaisipan. Kaya't anong sinasabi natin? Ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon at hayaan nating kumilos ang banal na Espiritu Santo. Kung ito'y kanilang tatanggapin o hindi nila ito tatanggapin, nasa kapangyarihan at paggabay na ito ng banal na Espiritu. Ikalawa, kabutihan. Sinabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Di po ba't ang bawat isa sa atin nagnanais tumanggap ng kabutihan mula sa kapwa? Wala sa atin dito nais makatanggap ng kasamaan. Kaya't anong sinasabi? Kung nais mong makaranas ng kabutihan sa ibang tao, nararapat ikaw ang manguna na gumawa ng mabubuting bagay. Uulitin ko po, kung nais nating makatanggap ng kabutihan, nararapat manguna tayo sa paggawa ng mabuti. At kahit masama ang natanggap natin sa ibang tao, hindi nangangahulugan na bibigyan at pagkakalooban din natin sila ng masasamang bagay. Sa halip, ibinabalik o binibigay at ipinararanas natin sa kanila kung ano ang mabuti. Kaya ano ang ikalawang hamon sa atin ng Ebanghelyo? Parati tayong gumawa ng mabuti, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kabutihan. Walang itinurong kasamaan o masasamang bagay ang ating Panginoon. Ang mga itinuro sa atin ni Jesus Nazareno, pawang kabutihan lamang. Kaya hinahamon ang bawat isa sa atin na maging alagad din ng mabuti. Hinahamon ang bawat isa sa atin na isabog natin ang kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, at maging sa ating mga kaaway. At ikatlong aral, ano ang sinasabi dito? Kailangang pagtrabahuhan natin ang kaligtasan. Alam po ninyo, ang isa sa pinakadakilang handog ng Diyos sa sangkatauhan ay ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin kapag ang kaligtasan ay regalo o kaloob? Hindi tayo pwedeng makaakyat sa langit ng sarili lang natin. Unang-una, maliwanag na ang kaligtasan natin ay plano, nais at ibig ng Diyos.
Nais ibigay ng Diyos sa atin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit, hindi agad-agad natin ito matatanggap. Kailangang magtrabaho tayo. Kailangan pagtrabahuhan natin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? 3 bagay: pananampalataya, paggawa ng mabuti, at pagmamahal. Sa taong mabuti, sa taong may pananampalataya, sa taong marunong magmahal, tiyak yon, mapapasa kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya anong sinasabi sa Ebanghelyo? Makipot ang daan. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ito ay posible. Posible sa isang taong may pananalig sa Diyos. Posible sa isang taong palagawa ng mabuti. At posible sa taong may pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating ebanghelyo sa araw na ito, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin na mas lalo nating palalimin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Mas lalo rin nating palalimin at palaguin ang kabutihang ating ipinadadama at inihahasik sa ibang tao. At higit sa lahat, tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. Gamitin natin ang ating kalayaan sa mabuti. Piliin natin lagi ang Diyos. Piliin natin ang laging gumawa ng mabuti sa kapwa, kapatid, at maging sa mga kaaway natin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.